Hello everyone! Welcome to my vlog kung saan na-eksena natin ay ang as a first timer natin sa Pasado na tayo sa immigration. Sa video na ito, samahan nyo ako kung ano ba yung mga card na dapat gamitin sa Japan at kung Welcome Japan! Sa announcement, 6 degree daw ngayon. At pagbaba ng eroplano, ramdam na yung halumigmig na hangin ng Japan. So since nandito na tayo sa Narita International Airport 2, wow. At hindi ko alam mamaya ang mangyayari sa akin, pero ang intention natin dito sa trip na ito ay ang pagkuha ng ticket na ibinook natin sa Klook, kasi bukas ay pupunta tayo ng Mount Fuji. Tapos tatry ko na din kunin yung iba pang ticket na maaaring kunin dito sa may airport para pumunta na sa ating tutuluyan. Welcome to Japan. Yan, nandito na tayo sa iconic. Iihi sana ako, pero baka mawala yung mga nakasama ko, kaya mamaya na lang tayo umihi. May CR pa naman dun sa tapat ng iconic na Japan. Pogi ni kuyang immigration officer, kukunin na natin na ang bagahe. After natin kunin ang maleta, ito na ang ating unang CR sa Japan. At unang upo, mainit at maraming pindot. Kung gusto mo ng privacy, tinangan natin to. Kung may mangyayari. Ay, walang nangyari. Wala. Bakit? Oy! May nangyayari! Oy! Wala pa akong maramdaman na nangyayari. Oy! May nangyayari din! Ba't ganun? Ba't parang parehas lang to at ito? Stop na natin. Welcome to Japan ulit! Welcoming ng Japan! Welcome Japan! Okay, nandito na tayo ngayon at ang ating unang pwedeng gawin ay ang number 1, mag-withdraw. Tapos, kunin ang ticket at bumili ng card. Nakakahilo. Okay, mag-withdraw muna tayo. using GCash card, baka naman! Mag-withdraw done. So, next naman natin ay pagkuha ng Suica card. So, kinuha ko yung Suica card, resibo, tsaka yung sukle. Top up ako ng 3,000. So, yung last agenda natin ay ang pagkuha ng ticket since magdi-DIY tayo sa Mount Fuji, which is mapapanood natin sa next video. Ngayon, kukunin ko na yung aking JR Pass ticket since hindi lahat ng station ay merong gantong kuhanan. So, ayoko na rin namang makipagpilahan pagdating ko ng mismong Kawaguchi ko. Kaya habang nandito sa airport na Narita, kukunin ko na rin yon.
Nakakalito pag first timer kasi ang daming classification ng ticket, ang daming kung saan pupunta. So, successful. Nakuha na natin yung JR East ticket papunta sa Kawaguchi ko. Pagpa-uwi para bukas. Ngayon naman, Google Map is the key. So, since ang ating accommodation ay around Asakusa Station, buwan naman ang gamit ng Suica card. Okay talaga na Suica card na lang yung kinuha ko kaysa sa mag-book sa Klook. punta naman tayo sa kakulay ng aking damit sa orange para makapunta na tayo sa ating tutuluyan. Area just at the entrance. So if you have Nakadepende naman sa Google Map kung saan yung pinaka-accessible na transportation yung pwede mong gamitin sa pinakamalapit mong accommodation. Pero wag kang malilito dahil iisa lang ng dinadaanan na train yung Skyliner at Sky Access. Ayan, nakaupo na si tita mo. Medyo pagod na. Yung iba kasi, Skyliner yung pinapadaan. Sa case ko, Sky Access. Kaya mas okay to kaysa sa mag-book ako sa Klook ng bus transfer kasi pag sakay ko ng Narita, baba agad ako ng station, tas lakad na lang ako papuntang accommodation. Hindi na ba ako magta-transfer. Tapos yan yung mga oras, kung anong oras at kung anong klase ng train yung dadaan, liner or access. Maghanda na at tayo ay sasakay na. Inabot din ng halos isang oras ang biyahe. So, nandito na tayo ngayon sa Asakusa. Ngayon ay lalabas na tayo para sa ating tutuluyan. Buti na lang may elevator. Since welcome to Suica card yung binili ko, wala na yung deposit fee. 3,000 yung niload kanina, 1,500 na yung naggastos. So, A to A daw. So, dito tayo lalabas. Pero pagtingin, shinin, hagdan. Magbibidyo pa ako. Kala ko akyat na ako na hagdan. Pwede daw pala dito. Hello Japan! Nandito na ako! At ang lamig! At 5 degree! Nagugutom na rin ako. Hindi ko malaman kung mag-check out ba muna ako o kakain muna ako doon sa Family Mart. Pero dadaan muna tayo ng Family Mart. Dito ang mga medyas at shirt. Ba, may takoyaki. Nang kain sa Japan, ang Famichiki ng Family Mart worth 87 pesos sa pera natin. Ang lambot. Legit, masarap nga.
Kumain lang ako noon kasi kailangan ko ng lakas sa paglalakad at sa pagtutulak ng maleta sa malamig na gabi dito. Kita-kita ang Tokyo Skytree. At mukhang ako'y pinadadaanan ng grocery para kumain. Nga natin kung legit daw yung mas mura kapag magsasara na. Okay. Silipin natin. Ito na kaya yun? Yung may red tag daw. Kaso bakit wala akong nakikitang red tag? Ba't wala akong makitang mga red tag? Baka sa ibang grocery yun. Dahil dyan, hindi muna tayo bibili. Hanapin natin yung grocery na yun. Nakita ko na ang temple, pero hindi pa tayo pwede maggala. May bagahe pa tayo. 5 degrees. Gabi. Naghahanap ng masisilungan. Buti na lang ang ganda ng daan dito sa Japan. Flat. Sa wakas. Nagmas na ako kasi ang lamig. Ngayon, kakain pa lang tayo kasi kakatapos lang natin mag-check-in at try natin pumunta sa pinakamalapit na grocery at tingnan natin kung meron pang mga mura-mura. Sak, ang lalaki ng ang lalaki ng strawberry. So, 24 hours daw itong grocery na yun. At dahil dyan, tingnan nga natin kung legit na may mga mura. May red tag na. Ganun na lang talaga ang tuwa ko nang makakita ako ng caught in the act na may naglalagay ng red tag. So, kinuha ko agad tong set ng sushi. Isa talaga sa itinerary ko yung makakain ako ng may mga red tag. O, diba? Minute Maid banana version ata to. Try nga daw natin. Hala, sige, scan lang ng scan kahit hindi ko naman naiintindihan kung ano yung nasa screen. GCash ang ating ibinayad sa ating kakainin ngayong gabi. So, ito na. Nakaabot tayo sa pag-grocery. At ngayon ay babalik na tayo ng hostel para tsumibog. At bukas ay maaga pa tayo para sa Mount Fuji. Sana magising ako ng maaga. Time
Time check, 11:10 p.m. At samahan nyo ako mag-hotel tour dito sa Lightning Hotel sa Asakusa. So, yan yung receptionist area. Sarado na sila ng 11 p.m. Kaya aga-agahan ang dating sana. Tapos, yan ang elevator. Magkahiwalay ang elevator ng lalaki at ng babae. So, binigyan ako ng ID, tapos dun sa may receptionist area, libre yung mga toothbrush and everything. So, ito nga pala yung labahan at may vending machine sa loob ng Lightning Hotel at ito yung parang common area. Dito yung mga kainan at ito na ang ating binili sa supermarket. Meron tayong isda, gulay, sushi at yung soup, tubig. Sabi nila, the more na may picture daw ng pagkain, yung packaging nila, the more na ganun daw yung lasa talaga. At batay naman sa experience ko, oo nga. Alam mo bang yung Minute Maid banana, may bits-bits pa yan ng banana inside. Red tag man nilang sabihin, fresh naman ang pagkain pa din. Kung dito nga yun sa Pinas, sus ko po, painit na lang. Pero dito, hindi, ni-red tag nila. Fresh. O siya, tama na. Bukas na uli. So, ito na ang nangyayari sa akin. Maghapon. Sa mga susunod naman, Mount Fuji at Sapporo. Bye!